Alright, Winter Wonderland. Good morning. Sabado mga dre, no? Magbibenta tayo ng kalakal. Punta tayo sa junk shop ngayon. Whew. Ang sarap kumita ng pera ngayon mga dre, Sabado, oh. Tapos ang ganda pa ng paligid, oh, di ba? Walastek. Papahugas sana ako sa sakyan ngayon, eh, kaya lang mag-i-snow na naman. Sayang pera mga dre pag nagpahugas ng sasakyan, eh, pag ganitong pag ganitong panahon, eh. Kaya lang na po, nakakaawa naman yung sasakyan, di ba? Gawan ko ng paraan niya mga dre, no? Punta tayong Costco mga dre. Maghanap tayo ng ng mga nakasale doon. Nang sa ganun, makatipid ulit tayo. Ush, okay. Linis sasakyan. Shoot. Yan. Ano ba yan? Snow. Ay, ice na, eh. Parang konti pa lang yung tao ngayon, ah. Yan naman yung mga tao, mga dre. Kasi nag-i-snow, eh. Dito tayo uli sa Costco. Kasi meron akong mga dre, no? Yung bang tawag doon? Ang tawag doon? Cashback. Meron akong cashback mga dre. 117. Iniisip ko na kung anong bibiling ko. Parang isang pack ng baka, isang mantika, na agad yun, yung mga $80 na yun. Doon pa lang ubos na, eh, di ba? Parang ang sarap ng mga dre, pag ganito lang yung snow, parang yung ang gaang ng snow. Pero pag madami na yung snow sa daanan, hindi na masarap talaga. Buti na lang nag-sale yung place. Yan ka na naman. Nag-sale siya, di ba? 848. Sinamantala ko lang. Mauubos na. Babagsak na yung lalagyan mo ng sabon, eh. See? Hindi naman to yung kinukuha natin, eh. Maliit yan, eh. Magkano to? 14? Kasi nag-sale. Yung malaki yung kinukuha natin. Wala na yun. Tagti 25. Wala na yun. 240 loads yun. Ayan, 121 loads lang yan, oh. Ayan, oh. Yung ganito kalaki yun, oh. 17 nga lang, eh. Pero, ayan yun. 22. Magkano tong binili mo? 15. Tingnan mo kung anong diferensya. 250 loads yan, oh. 15. Ka lang isa niyan. Tapos wag mo na ito kunin. Ganun? Kasi 121 lang to, 240 loads lang to, eh. Katumbas lang yan ng isa, eh. 'Di ba? Mas mabango naman. Ang amoy yan yung ginagamit natin. Hindi, iba. Pare-pares lang yan, ultra, oh. Sige na, ayan na lang. Wag na to. Kung gusto mo yung Parisian, ayan, oh. Huwag. Ayan na naman pala. Kasi malaki yung mga dre, oh. Ayan, tingnan yung diferensya, 'di ba? Tapos eto, wag na to. Akin na, balik natin yan doon. Magkano yung ganyan kadami? 12. Bakit kumuha ka niya? Marami bang order sa'yo? Ito, yun? Saka lang ako kukuha na naman pagka may order. Eh, baka nagkakasya lang tayong pera, eh. Tinapay. Hindi na tayo nagtitinapay. Ano to? Okay. Oyster? Yeah. 21. Ilang piraso? 18. $21 mga dre, no? Ito lang siya, oh. 18 peraso. $1 isa. Yung sa kanila masarap yung Masarap yung nila, ang laman, no? Yun, nanda ko yun.
Dito na naman tayo sa beef mga dre. Pero mas maganda yung ano, yung quality ng beef dito, no. Oh. Mahal nga lang talaga. Ganun Dati talaga. yung binili ko nung nakaraan eh. Yeah. Mas mahal to. Kaya mo, kumpara rito. Gusto mo yung ganito? Ito ang mahal. Pwede rin yan. 49. Ay, hindi, magkano to? 96 pala to. Mas mahal yan. Ayos ka. Ang mahira, oh. Ito ang mahal. 116, eto. Oh, may panghiwa naman tayo doon. Wag na, yun na lang. Natanda mo? Wag na, yun na lang. Hindi ko kailangan ng panghiwa. Ang mahal niyan. Kakainin mo naman, di naman masasayang. Pwede naman tayo kumain ng mura eh. Ba't ka? Eto, ang ganda na ito. Andre, sarap na ito kamatisan, no? Ba't eto? Ewan. Kasi walang ano yung isa eh. Walang mga pat, mga Andre, no? Magkano to? 60? Sabi ko na nga ba eh. Okay na yan. 60, 59. $1. Wala na, tapos na yung budget. Uwin tayo. Abono na. Huwag ka na isa, nandito na tayo eh. Pang emergency yan. Kunin mo yung toasted ah. Mga bago dapat. Hindi na, pare-parehas lang yan. Bagong luto rin to, di ba? O yung kagabi pa to? Hindi, kanina pa siya eh. This one is new? Ano din? Okay na to. Ano to? Sabi ko, ang taas naman ang mesa nito, mga dre, no? Computer table. Nabababaan pala siya. Hello, taas ng mesa, para sa giant eh. Halos hanggang balikat ko na. Grabe itong ano na to, mga dre, oh. Sa bagay, mahal na pala yung mga ganito eh, di ba? Kasi sa Pilipinas, nung bumili kami ng table eh, 27 mil, mga pinagtagpi-tagping kahoy. Eto, hirap sa orange eh. Kumuha ka na kahit ano, pare-pares lang yan. Ay, Clementino. Okay na yan, madami nga yan eh. Hindi naman silang bibenta ng maasim dito, di ba? Okay na yan. Clementine is Clementine. Hindi mo mapipili isa-isa yan. Ito naman, parang ano eh, pag... Kahit anong pili mo, kala mo makikita niya yung ano. Ano kaya yun? Mga babae talaga mag-grocery, di ba? Pasaway eh. Steamed dumplings. Wala tayong pang steam eh. Baka masarap pa naman dumplings, oh. Yum soup base. Ano yun? Tom yum, medyo maanghang-anghang konti. Ay, naku, yan. wag na. Gusto ko yung ganyan. Ikaw, Ha? iba tayo. Magkaiba tayo, $16. Ay, mas mahal yan? Magkano ba yan? 15. Ay, Soup lang basic talaga na. siya, ganyan? Meron na siyang ano. Nasa bowl siya, Oo. tapos yung ready mix yung soup. Lagyan mo na lang siya na. Talaga? Oo. Mas mahal yan. 6 na piraso. 19 yan. Ha? Ito Ay, hindi sa baba pala to, mga dre, no? Kala ko 1 ton ang bibilin mo, 1 ton balls. Alis kanya may dadaan. Nagtumitingin nga ako kung meron yan. Ang mahal. Dapat yung ano, yung mga nakaganito. Ito binibili ko mga dre, oh, pop sticker, masarap to eh. Yung gyoza na yan. Hindi yung ganyan. Individual yan eh. Meron ditong ganyan. May mga ganyan. Asan ba? May nakita ako eh. Yeah, Ay, individual hindi. na ano to.
Sa bagay, pambaon mo. Sige, kunin mo na. Kunin mo na. Kala ko katulad nung... Saan ka ba bumibili nun? Sa putay. Yung Ayan, kunin mo na para baon-baon. Yeah, pwede Mahal ng baon mo. Oh. Baon na, hindi lang sa akin. Baon natin. Yan yung mga ininom mo sa bahay. 3 days dito ngayon, mga Andre. Tsaan na lang eh. Wala nang pagkain, tsaan na lang. Huwag ka na magkamali dyan sa olive oil. Dati pinapamprito namin yan mga Andre, no? Mali pala. Hindi pala pinapamprito yan, pang salad lang. Saan ba yung oil na binibili ko? Tira mo nga dyan. O dito sa kabila. Dito sa kabila yata. Ito. Hindi ka bumili yung ganito. Ito yung binibili ko mga Andre na ano. Ano, $25 lang. Pero ano, 1.6 kilos. Apple cider. Ito baka mas masarap to. Ito organic din to. Ito na lang kaya. Alam mo ba yung binibili kong maliit, alam mo, $8 yun eh. Ito kita mo, $9.50 lang oh. Yeah, pero Ganito ba yung binili mo? yeah, yan yung binibili ko dati. Yung nakagalon. Yung nasa bahay ngayon. Iba, di ba? Iba yun. Yan yung nakagalon na binibili ko. Hindi masarap. Mas masarap yun. Yung binibili ko. Yeah. $8 kasi yun, maliit na bote. Kaya nga, nakadepende sa presyo. Sakit sa ulo. Canola? Oh, mura no. 12 Oo. Tara na, nagmura na yung mantika ngayon, hindi katulad dati. sa Pilipinas. Walang mahal-mahal ng mantika. Ito Kumuha ka na. yeah, kasi nagsili. 11.15 dalaw. Okay, that's Okay, saan ba tayo pupunta? Dito o sa kabila? Tignan mo kung may pila dyan sa loob. Ah, dito lang. O, sige. Dito na tayo. Mas mabilis dito kahit mahaba rito. Self-service lang kami. Kasi mas mabilis eh. Jackpot, wala pang tao sa mga kainan, no? Oh, wala pang tinda. Andito pa kasi lahat eh, no? Nasa loob pa eh. Tansya ko dito mga 200 plus to. Oh yeah. Ang oya. Sigurado yan. Eh, ganito rin nung hinanda natin nung nakaraan eh. Sabon. Maghahanda na naman ng sabon eh. Pag sobra yung timbang niya, di ba? Oh, hindi mo muna pwedeng galawin yan hanggat di na babayaran. Paano mo nalaman kung nagamit mo yun? Ay! Thank you for shopping at Costco. Please remove all Ha? scanned Pwede pa yan? Oo. You think so? Yeah, I think. Excuse me, sir. We forget to use the point. Do you think is it still possible to use the what? Yeah, I have my. It's from the. What do you call this? Wait. Sorry about that. You can go to membership. I can go there. Go to membership for your check. No, I mean I don't need the check, right? You just have to scan this. Yeah, go to membership. They're And? gonna give you the money. Ah, I see. Okay. Kasi nakalimutan kong gamitin yung ano. Alam mo naman eh, automatic ako bayad eh. Pagtapos mag-scan, bayad eh. Alam mo naman ako, lagi ko na ano pagka... Thank you, sir. Have a good one.
Eh sa atin, eto pa lang eh, ano na eh. 200, 235 mga dre, no? Yan lang eh, oh. Yung iba pag nag-grocery talagang puno eh. Parang mga siguro mga 500 to 700 yung laman ng grocery nila mga dre, no? Ay, yung laman ng basket nila. Maano ngayon, madulas ang kalsada. Oh, wala kasing nag-aasin eh. Delikado eh, oh. Ayun, no? Nag-i-skid mga dre, no? Kasi walang nagkakayod ng snow eh, tapos walang naglalagay ng asin, kaya nag-aano sa sapatos tsaka sa mga gulong, napupuno yung gulong. Ano ba yan? Ay, salamat sa tulong ha. Eto ha, galing kay Pilipinas. Ito lang naman sa mga hindi pa alam mga dre, no? Kung gagamit kayo ng microwave, wag nyong ilalagay, wag nyong naka-foil o kaya may kutsara pa, baka ilagay nyo yung plato nyo, may tinidor, di ba? O kaya yung pagkain nyo nasa aluminum foil, papasok nyo sa microwave. Ano, mga dre, no, baka sumabog yung microwave nyo. Ano yun? Hindi pwede yun. Delikado. Kasi ano yun eh. Puti na bag, mga sabon ko. Wag yung, ayun ang ano lang mga dre, no, paalala lang. Kasi ako rin dito mga dre, no, nung bagong dating ako rito, syempre hindi ko rin naman alam yung ganung bagay. Diba? Magbo-microwave ako. Lalagay ko yung aluminum foil. Ay, wag. Kasi nga, mag-aano yung mga dre, no? Kikislap. Gaganon yun. Delikado. Ay, shoutout pala kay Quincy, mga dre, no? Ito yung regalo sa akin ni Quincy, oh. Tsaka ni Joy pala, shoutout. Kay Joy tsaka kay Quincy, pambira. Sorry. Sorry, Joy. Eto, hindi talaga ako bumibili ng mga dre, no, ng jacket na to. Kasi nga, medyo may kamahalan eh. Pagdating kasi sa winter jacket, ano lang ako dyan mga dre, no? Paano ba? Siguro mga 120, ganun. Inantay ko pa nga mag-sale yung yung binili ko, yung nasa likod mga dre, no? Yung makulay na yon, yung brown. 100 yun, inantay ko pa mag-sale, oh. O, dinakuha ko 60, di ba? Medyo skeptical ako sa mga mamahaling bibilin, mga dre, no? Pero na lang kung mga gadget na mapapakinabangan ko talaga, no? Sapatos ngayon, medyo na ako eh. Siguro mga 120, tsaka, hindi, nakabili nga pala akong no? Winter boots na 200. Imagine mga $200 na sapatos. Parang sa akin, mahal. Grabe. 2 araw kong tatrabahuhin yun eh. Parang ganun eh. Manginayang ka pa eh. Gagamitin mo din naman. Ikaw lang din naman yung gagamit. Napanood mo na ba yung huling video ko? Hindi pa. Yung tungkol sa 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 pagsisave dati natin. Nakalahati ng sweldo ko. Sabi ko kalahati ng sweldo ko. Yung napupunta sa savings. Yung nagbabayad pa ako ng sasakyan noon. Mga dre, sasakyan. Tsaka ng ng insurance. Tapos? Yung nalulungkot ako kasi $20 na lang pera ko. Sabi ko, to? Buhay ba to? Trabaho ng trabaho, $20 lang pera mo. Kaya, ayusin mo yung bawasan natin paluwagan. Pero be thankful. Kasi, No, hindi be thankful. Kasi, mali nga yung diskarte. that is past already, right? Hindi kaya nga, kumbaga, matuto ka dun sa nakaraan. Kasi nga, di ba, sabi ko nga, ang hirap di ba? Yung tipong, trabaho ka ng trabaho, pag sweldo mo, wala kang pera, nadidepress ka mga dre, no? May pera ka pero hindi mo pa hawak, yung gano'n, no? Tapos minsan pa mga dre, no? Siyempre, hindi mo inaasahan, kakapusin ka kasi may biglaang gastusing dumating, di ba? Emergency. Emergency. So, ang mangyayari ngayon, uutang ka para may panghulog ka sa paluwagan. So, pag sweldo mo ng paluwagan, may utang ka na, di ba? So, yung ibang part ng sweldo mo sa paluwagan, ibabayad mo na ron. Sabi ko, no, it doesn't make sense, di ba? Maganda yung tama lang, di ba? Kung saan talagang, Pero alam mo hindi yun. naman tayo umutang na para panghulog ng paluwagan. Ayos ka, ha? Umutang tayo panghulog sa pambayad sa bahay. Hindi. Kasi inihulog lang sa paluwagan. Diba, utang kami nun. Wala tayo pera. Utang 200, 100. Kasi alam mo yung paluwagan Diba? kasi napapunta sa
Nako po, mga Andre, ang bagong dating ko rito, napakagalante ko talaga sa Pilipinas. Oh. Diba? Kasi nga, Talagang, emergency. anong kailangan nyo? Glass stove. Magkano? 100,000? Oh, wala akong pera. Kala mo padala. Hindi, nung bagong dating kasi ako mga Andre, no? Ano sabi ko nga sa inyo, di ba? Kumbaga, yung sa akin is, 90,000 suswelding ko isang buwan. Ang dami nun. Di ba? Nagko-convert ka kasi noon. Kino-convert mo yung sinasahod mo, convert sa Pilipinas, gumagasto ka dito, hindi naman Philippine money. Tapos later on, mga Andre, no? Yun. Nung na-realize mo, shoot, ang laki pala nung, yung 90,000 pala, hindi pala totoo yun, no? Hindi, Oo. sa Pilipinas lang yun. Kasi ang laki pala ng tax dito. Yung 90,000 pala, magiging halos ano na lang, mga Andre, no? Mga 70 o 65,000 na lang. Pesos, mga Andre, ha? Pag kinonvert mo, di ba? Kasi nga, ang laki ng taxes. Tapos yung ano pa, yung cost of living pa, di ba? Nauna kasi yung yabang ko nun, mga Andre, no? Hindi naman yabang na, ano, kumbaga, parang hindi ako nag-iisip. Naano ka lang kasi syempre. Gusto ko lang makatulong ba? Gusto ko Sa makatulong. pinanggalingan mo kasi, yung sahod mo, it's like, ano lang. Masarap ano yung mga Andre, masarap makatulong. Tsaka kaya nga sabi nila, no, yung mga taong ano, mapagbigay mga Andre, no, iyan ang karaniwang sila yung ano sila yung kapos. 'Di ba? Sila yung mas madalas nagipit. Gahanap pa ng katwiran sa kahirapan sa buhay, di ba? Dahil ganun talaga. Mahalaga, masaya ka. Enjoy your life. Dito raw yung masarap na ano, mga Andre, apple cider. $8. Ayun, oh. Organic kasi yan eh. Okay. Di ba? Baka pwedeng bumili tayong dalawa. Bahala ka. Walastik na suka yan eh, di ba? Nahihigop ko yan eh. Pag may higupin, sausawan mo lang. Alam mo ba sa Saudi, pag nagpagas ka, bibigyan ka niyan eh. Binibigay lang yan eh. Saan? Sa Saudi. Pag nagpagas ka, bibigyan ka isang box. Tama na, isa lang. Wala. Nag-save. Okay na ba to? Ito lang bibili natin, di ba? Ay, di ba kami nakasale na beef? Gusto mo ba? Ano? Dapat nililista mo na kasi para hindi mo nakakalimutan. Ganun talaga pag nagkakaedad na. Makakalimutan na. Natawa ako. Hindi. Kasi sabi ko, tingnan mo nga sa likod kung may tatak to kasi sa likod mo may tatak eh, di ba? Oh, sabi ko, parang wala yung sa akin. Tingnan mo nga. Magkaiba palang brand to, mga Dreno. Columbia pala to. Kaya, nung sinukat ko, kasi may ganito ako mga Dreno, meron akong North Face, bigay ni Ate Wanil. Shoutout Ate Wanil kay Roland, no? Sinukat ko, sabi ko, parang iba yung fittings nito. Kasi nga, hindi ko agad napansin na magkaiba pala ng brand. Kaya di ba sabi ko sa iyo, parang mas maganda yung fittings ng isa. Alam mo ganito? Akala ko parehas na brand. Tanga talaga, no? Okay. Ignorante sa ano mga Andre, no? Sa mga signature na ano eh, na jacket eh. Ay. Nag-i-stow na naman. Nag-i-stow na naman mga Andre, no? Sarap din maglakad-lakad pag ganitong ano eh, weather eh. Basta tama yung mga suot mo mga Andre, ha? Hindi ka nilalamig. Pag mga naka-Columbia ka, yan, ganyan. Naka-North Face. Alam, baka may tinga ako. Ha? Giyaya ba? Alam nyo naman yan eh, di ba? Joke lang yan eh.
Pag may pumatol ewan ko na lang sa inyo. Saan ba tayo nakapark? Dito pala tayo nakapark, no? Diba? Ang ganda ng lugar, no? Kakainis, pambira, Natapos ko na yung kwento ko, hindi pala nagre-record. Dito naman tayo ngayon sa plaza, mga dreno. Bibili lang kami rito sa Walmart. Titinda ako mangga. Mangga, kamote. Walastik ang pinagbibili namin, sabon. Di ba? Hindi magkakatugma Ayoko na rin magloto Lagi ako talo Ay, magandang palabas ngayon, Uy, iPhone 16, mga Andre, Ang dami nilang promo ngayon, meron kaya sila ritong camera? Oo, DJI. Tingnan nga natin. My friend, do you have a DJI camera? No, you don't? I have only GoPro. I see. Yeah. Thank you. Thank you. Doon. Tayo sa nakatago. Puro balagbag yung mga yung mga pagkaparada Ang dumi ng mga Andre, ang dumi ng daan. Wala nagkakayod ngayon. Diyan, nagtatapos ang isang mahabang araw, mga dreno, ng pakikipagsapalaran sa gitna ng snow. Ubod ng kalokohan Ubod ng dami ng kalokohan. Seryosong usapan, mga dre. Eto, narinig nyo na ba yung latest na viral na nangyari ngayon sa isang kababayan natin, mga dreno? Apam gone wrong. Na kung saan, mga dre, yung isang kababayan natin nakapag-asawa ng Slovenian, mga dreno. December 22, pumunta siya sa Slovenia. Tama ba, mga dre, Slovenia. Tapos nung December 29, patay na siya, mga dreno. Pinatay siya ng asawa niya. So paano nalamang pinatay siya ng asawa niya? Kasi yung kapitbahay nila nakarinig ng isang malakas na sigaw ng babae. Pagkatapos tumawag sila ng pulis. Ngayon, nung kinakatok yung bahay nila, wala nagbubukas. Ang ginawa, sinira ng mga pulis yung pintuan nila. Tapos yung asawa niya, mga dreno, nagbarikada sa loob ng bahay nila. Pagkatapos, sa tabi ng asawa niya, nandun yung kababayan natin, patay na, mga dre. Kumbaga, binit up, tsaka pinatay sa saksak, mga dreno. Nakakalungkot, di ba? Nagkakilala daw sila nung asawa niya nung April. Pagkatapos kinasal sila nung July 2024, mga dre. Tapos yun nga, 7 days mula nung nagpunta siya sa Slovenia, natagpuan na siyang patay, mga dreno. Yun yung classic na mga dreno, yung sabi nga nila, yung mag-aasawa ka, hindi mo kilala yung tao, 'di ba? Tapos magkaiba kayo ng kultura. Yung kinakaharap ng mga kababayan natin sumusugal dahil sa pag-ibig, mga dreno. Yung iba kasi talagang mahal naman nila yung tao 'di ba? Kaya lang, yun nga, hindi na pa nila masyadong kilala. By the way, yung asawa ng kababayan natin na to na pumatay sa kanya, motivational speaker yata to, mga dreno. Tapos kumbaga sabi nga, nung bago yung krimen na nagawa niya, bago pumunta yung kababayan natin sa kanya, nagpo-post pa tong lalaki na everything is going good sa buhay niya, mga dreno. Tapos yun nga, nung holiday, may mga picture sila na masaya pa sila, nagtatawanan sila. Tapos all of a sudden yun, mga dreno, pinatay niya yung asawa niya, yung kababayan natin. Naalala ko tuloy yung mga dreno, yung nung bago kami nagpunta rito sa Canada, parang meron kaming pidos noon Hindi totally pidos, pero paano ba siya? More on integration siya nung mga magmamigrate sa ibang bansa, mga dreno, hindi lang sa Canada. Tapos may concern din sila ron kung bakit sinasagawa yon, kasi kumbaga in a sense
gusto nilang ano mga Dre, no, ayaw nilang mampahamak yung ibang kababayan natin, especially yung mga kababaihan na alam naman natin yung iba sobrang bata pa, 20 years old pa lang, tapos yung mapapangasawa is mga 60 years old. So sabi nung nagsiseminar doon, yung speaker na baka gawin lang kayong anong tawag rito, caregiver ng mga asawa nyo. Tapos may ano pa sila, yung nakakatakot na warning sa ibang mga babayan natin mga Dre, no, ng mga kababaihan, especially sa kababaihan mga Dre, no, na nakapag-asawa ng mga ibang nationalities. Kasi nung panahon daw na yon, may mga insidente na kung saan yung mga kababaihan na mga Pilipina is pagdating nila dun sa mga bansa ng asawa nila is ano sila mga Dre, no, kumbaga kukuhanan sila ng life insurance na napakataas. Yung pala ang planong gawin is patayin sila mga Dre, no. At may mga nangyari daw na ganyang kaso na kung saan after a few months pinatay yung mga babae dahil lang para i-claim yung insurance money nila. Ayan yung isang klase ng scam mga Dre na nakataya is buhay ng mga kababayan natin. Kaya dati nagulat ako, sabi ko nangyayari pala yung ganun. 'Di ba parang isipin mo parang sa pelikula lang 'di ba? Pero totoo pala no. Hindi rin mga Dre, no? Hindi rin talaga madali. Oy Ronnie, shout out sa iyo ah. Ano lang naman to mga Dre, no? Kumbaga isa lang to sa napakaraming istorya ng mga kababayan natin na nakapag-asawa ng ibang nationalities, 'di ba? At yung kumbaga yung isang masakit na paano ba isang malungkot na balita na namatay yung isang kababayan natin, pinatay siya ng asawa niya. Kumbaga, isa lang to sa mga isolated cases mga Dre, no? Kasi kung tutuusin, mas maraming success stories, magagandang istorya na nakaka-inspire, 'di ba? Dahil hindi lang yung mga kababayan natin ang tinulungan ng mga asawa nila, kundi yung mga buong pamilya. 'Di ba? Hindi naman tayo sa nananakot mga Dre, no? Kumbaga, ano lang talaga. Kumbaga, ganun talaga mga isolated cases nga eh. Sino bang makakapagsabi na yung papangasawa mo is kilalang-kilala mo na kahit pa Pilipino yan mga Dre, no? Marami pa rin siraulong Pilipino eh. Mga nananakit eh, 'di ba? Mga siraulo eh. Yun lang naman mga Dre, no, na ano ko lang sa inyo, na nabanggit ko lang. Kasi mainit to ngayon sa Facebook eh, yung Apam Pathway mga Dre, no, na kung ano-anong sinasabi sa mga nag-aasawa ng ibang lahi, di ba? Parang pinakasalan mo lang yan kasi gusto mong gumanda yung buhay mo, di ba? Pinakasalan mo lang yan dahil sa pera. Ang hindi nila alam, yung kaakibat na peligro nung ginagawa ng kababayan natin dahil lang sa pagmamahal niya. 'Di ba? O sabihin na natin sige, gusto niyang guminhawa yung buhay niya. Ano naman ngayon, 'di ba? Gusto niya 'yun, diskarte niya 'yun 'di ba? Kaya lang 'yun nga, may kaakibat na kapahamakan mga Dre, no. Ito uli yung handa namin ngayon sa tanghalian, no. Sabon. Nako po. Walang pagyagyan. Yan. Okay. Ano sabi mo? Hindi mo rin naalala, no? Bumili siya sa Costco ng Clementine. Bumili siya sa putay ng Clementine. Kamote. Magkano yung kamote? 13 o 15? 13. Ilang piraso? 6. Ito, $10 mga Dre. Wait, we don't have to start the day yet.